Senado gumalaw na. Mosyón na ibalik si Marcoleta bilang Blue Ribbon Chairman para tutukan ng bilyong pondong nasasangkot sa flood control scandal. Ito ang balitang dapat umanong malaman ng taumbayan, isang usapin na sinasabing pilit itinatago at hindi pinapakita sa publiko ng ilang bayarang media na umano'y nakahanay sa palasyo, kamara at senado. Ngunit para sa marami, malinaw ang paniniwala, hindi mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Sa wakas, kumilos na umano ang ilang senador matapos ihain ang isang mosyon upang maibalik si Rodante Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Layunin umano nito na maituwid ang direksyon ng investigasyon sa bilyon-bilyong pondo na sangkot sa kontrobersyal na flood control scandal. Isang issue na matagal nang hinihinga ng kasagutan ng maraming Pilipino saan mang panig ng mundo. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at nais mong manatiling updated sa mga balitang political, huwag kalimutang mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod naming ulat. Ayon sa mga kritiko, hindi may tatanggi na marami na ang nadismaya sa naging takbo ng investigasyon sa umano'y maanomalyang flood control projects. Matapos umanong alisin si Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, napansin ng ilan na nawala sa direksyon ng investigasyon at tila lumabo kung saan talaga ito patutungo sa ilalim ng pamumuno ni Soto at Lacson. Dahil dito, maraming Pilipino ang nangangamba na unti-unting nalulubog sa limot ang katotohanan at nababawasan ang pag-asa ng taumbayan na may mananagot na malalaking personalidad o mastermind sa likod ng bilyon-bilyong pisong pondo na umano inagmula sa buwis ng mamamayan. Kaya naman, malakas ang panawagan ng publiko. Ibalik si Senator Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at hayaan siyang ipagpatuloy ang investigasyon sa direksyong nais ding makita ng sambayanang Pilipino, ang pagtukoy sa tunay na responsable sa flood control scandal. At eto na nga mga kababayan, Senator Marcoleta winaswasan si Senator Ping Lacson dahil halata di umano na may pinoprotektahan. Mga nagsalitang ex-Marines ay tumestigong isinama siya ni Saldico nang magatid daw ng 5 malalaking maleta sa bahay ng Pangulo sa Ilocos Norte. Ayon sa kanyang pahayag, si Congressman Sandro Marcos pa umano ang tumanggap ng pera at ilang oras lamang ang lumipas ay dumating rin daw ang Pangulo at ang unang ginang. Nako po. Pero ano po ang ginawa ng chairman ng BRC? Samantala, abogado na pumirma sa affidavit ng 18 Marines, kinumpirma na lehitimo ang sinumpaan nilang salaysay. Ayan na! I told the NBI that everything was documented. All the competent evidence of identity were verified. And they confirmed to me that it is their voluntary statement. So I just did perform my notarial duties, no? Huwag kakalimutan na mag-share, mag-comment, at mag-like sa ating mga video na ina-upload. At ito na, unang arangkada. Senator Marcoleta winaswasan si Ping Lacson dahil para bang Napapansin niya at napapansin ng mga Pilipino na meron siyang iniiwasang pag-usapan sa komite na ngayon ay kanyang hinahawakan. So, mga kababayan, kung matatandaan po natin, papunta na po sana sa pintuan ng mga tunay na mastermind ang investigasyon diyan sa Blue Ribbon Committee. No, ang may hawak pa niyan ay si Marcoleta, pero bigla nilang hinostage ang Senado, pinalitan si Marcoleta at pinalitan ang Senate President sa katauhan ni Tito Soto. At mula noon, mga kababayan, kung ano-ano ng sirkos ang nangyari at kung ano-ano na ang kanilang pinagagawa hanggang ngayon, wala pa rin napapanagot na tunay na magnanakaw at ang opinyon natin at pati na rin ng ating mga kababayang nagmamanman, sila daw di umano nagtatakipan dahil sila ay nakinabang. Kung ito ay totoo, hindi pa natin alam. Pero tila ba tumutugma ang mga bagay-bagay, lalo na nung lumabas itong 18 Marines na maya-maya lang ay ating pag-uusapan. Pero dito muna tayo kay Ping Lacson. Hanggang ngayon, wala pa po silang napapakulong na malaking isda, maliban kay Senator Bong Revilla, na ang tingin ng mga eksperto ay ginagamit nila para malihis ang issue at mapagtakpan ang kanilang mga amo. Si Senator Bong Revilla po ay nananahimik sa Cavite, nag-aalaga ng kanyang mga manok, at bigla-bigla po siyang nabulaga. Ang nakakatawa, nadamay po siya sa kontrobersiya. At ang malinaw sa atin ngayon, siya po ay nakakulong dahil sa isang akusasyon. Di ba? Akusasyon, mga kababayan, malabo ho ata ito. Kaya ito po, bumanat na po si Senator Marcoleta, binanatan niya si Pinky Bax. O ito, panoorin po natin ha. Sila po ay nagpahayag ng kanilang mga nalalaman tungkol dito sa malupit na pandarambong sa Kabanang Bayan.
Nabanggit nilang muli ang 30 Tamarind Street sa South Forbes Park. Gayon din ang 14 at 41 Nara Street. Nabanggit din ang opisina ni Saldico sa House of Representatives at bahay daw sa Aguado sa harap ng Malacanang. Kinumpirma rin nila na totoo ang mga inihayag ni Orly Gutesa sa nakalipas na pagdinig ng komite. Bukod pa rito, isa sa mga nagsalitang ex-Marines ay tumestigong isinama siya ni Saldico nang magatid daw ng 5 malalaking maleta sa bahay ng Pangulo sa Ilocos Norte. Ayon sa kanyang pahayag, si Congressman Sandro Marcos pa umano ang tumanggap ng pera at ilang oras lamang ang lumipas ay dumating rin daw ang Pangulo at ang unang ginang. Nako po. Pero ano po ang ginawa ng chairman ng BRC? Sa halip na iharap sa taong bayan at diretsahang tanungin sa kanilang mga pahayag, kahagad na pinag-alinlanganan ang kanilang kredibilidad. Bago pa man masuri ang kanilang salaysay sa harap ng Senado, tila na buo na ang isang konklusyon sa mismong chairman na dapat sana ay siyang magsiyasat nito. Okay. So ito kasi ang problema natin, mga kababayan. Parang meron po silang iniilagan. Di ba dapat patas ang batas kapag may nagrereklamo? Kapag may nagrereklamo, tingnan kung totoo ang kanyang reklamo. Hindi yung hindi pa nga naiimbestigahan, sasabihin mo wala ng kredibilidad. Paano mo malalaman kung credible ang kanilang ang kanilang mga salaysay kung hindi mo pa naman iniimbestigahan? Pagbabasehan mo yung mga personalidad o pagkatao ng mga nag-aakusa at nagbibigay ng salaysay. Dito sa Pilipinas, mga kababayan, dapat tayo po ay pantay-pantay. Demokrasyang bansa po ito. Kung may nagrereklamo, atenderan natin. Kung may nagrereklamo, tingnan natin kung totoo ba ang nirereklamo. Hindi pa nga tinitingnan, hindi pa nga napag-uusapan, sasabihin mo na walang kredibilidad. Anong kalokohan yan? So hindi na sana tayo gumawa ng batas, wala na sanang hukuman, wala na sanang mga abogado na titingin kung yung reklamo ay may kredibilidad. Hindi ho ba? So ang problema kasi dito ay mayroon talagang pinagtatakpan. So tuloy natin, ha? Ipinagkibit balikat na lamang ang kanilang mga salaysay nang hindi man lang binigyan ng oportunidad na sumagot sa mga konklusyon at teorya. Kung ang kanilang mga pahayag ay hindi ka panipaniwala, lalong nararapat na sila'y paharapin sa isang formal at pagdinig upang doon mismo masubok ang kanilang inihayag. Ang chairman po ba ng BRC ang dapat magpasya kung sino ang dapat ipatawag sa pagdinig kung 20 ang bilang ng miyembro ng Blue Ribbon Committee? Nakonsulta po bang isa-isa ang mga miyembro ng BRC? Kinausap po ba, halimbawa, si Senador Bam, si Senador Kiko, si Senadora Risa, Senador Gatchalian? Nagkaroon po ba ng caucus? Nagkaroon po ba ng hearing man lang? Para pagpasyahan po ang napakalaking bagay nito, Mr. President. Mr. President, sila ay matapang na nagsalita at handang tumestigo ayon sa kanilang nakita. Saksi sila sa kung saan at kanino dinala ang limpak-limpak na perang nakapaloob sa mga maleta, mga kahon at iba pang mga sisidlan na kanilang ginamit. Ano bang patunay pa ang dapat nilang ilabas para lamang sila'y inyong umpisahang pakinggan? O baka gusto nilang ang maleta pa ang magsalita? Baka gusto nilang yung maleta pa ang magsalita. So tingnan mo, mga kababayan, ang lagi nating sinasabi, kung meron man ditong credible na magiging testigo, wala pong iba kundi si Saldico. Dahil galing po yan dyan sa loob nila at sila ay magkakasama ng mahabang panahon sa loob ng 3 taon. At ang sumunod na magiging credible, na magiging testigo dapat ay itong mga inuutusan ni Saldico na mag-deliver ng pera kung saan-saan. Sila po dapat ang pinakikinggan. Pero bakit ganun? Ang pinakikinggan nila yung napatunayan na nagnakaw dahil nagsoli nga ng pera, di ba? Si Bernardo, si Alcantara, nagsoli ng pera. So, ibig sabihin, that is pag-amin na meron silang nakuha. Di ba? Pero bakit si Bong Revilla ang inilagay nila sa selda? Ang sabi nga, akusasyon. Hindi umamin, walang inamin. At pinasinungalingan po ito ni Senator Bong Revilla. Ba't siya ang nakakulong ngayon? At ang nakakatawa dito, mga kababayan, inamin ni Alcantara na 8% ang kanilang nakukuha sa bawat pera na inahatid sa kanila. Ang sinoli nila ay kakapiranggot lang, nasa 180 million, kumpara sa bilyon na kanilang nakuha. At ang siste pa nito, sila ngayon ay state witness at pag natapos ang investigasyon, sila ay malaya
At at ang siste pa, nagsoli sila ng kakapiranggot na pera, pero yung natitira, sigurado ako, napakikinabangan po nila. 'Di ba? Pero bakit ganito? Ang tanong din ng ating mga kababayan, bakit si Bong Revilla? Itinanggi nga niya yung paratang na yan. Dahil sa papel, mga kababayan, proposal, that is a proposal na ganong budget ang dapat ibigay kay Revilla na hindi pa naman nakukuha ni Revilla. Hindi nga natin alam kung sino may gawa nun, di ba? So, ibig sabihin, wala pang nangyayaring transaksyon. That proposal na nandun yung pangalan ni Revilla, pero ngayon, siya ang nasa selda. Di ba? Samantalang yung nagsoli ng pera, nasa laya, di ba? Cover pa ng Witness Protection Program, at pagkatapos ng investigasyon na ito, magiging malaya sila. Di ba? Tuloy. Hindi raw kapani-paniwala. Sila nga ang inutos sa magdala ng pera, Ginoong Pangulo. Di ba? Kaya ang tanong, ano bang kinakatakutan ng chairman? Ano na po ba ang nangyari sa pagsunod sa ebidensya? O piling ebidensya lamang ba ang susuriin at ipipikit na lamang ang mata sa iba? Ngayon sa Romans 1:18, nahayag mula sa langit ang pot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ng katotohanan. Hanggang kailan po itong tahasang pagharang sa katotohanan, Ginoong Pangulo? Ano na po ba ang nangyari sa makulay na kasaysayan ng Blue Ribbon Committee na sa mahabang panahon ay tiningala at nagsilbing isang bantayog sa pagtukoy at pagtutok sa mga katiwalian at pagdarambong na nagaganap sa ating burokrasya? So yon mga kababayan. Malinaw na malinaw po yung binabanggit ni Marcoleta. Napakalinaw po niyan. Pero, bakit tila baga ngayon, ibang personalidad ang napag-iinitan? Ilang beses na po natin narinig ang pangalan galing sa bibig ng mga testigo, yung mga pinaghihinalaang mastermind. Pero bakit, ang tanong, bakit ayaw nilang imbestigahan? Bakit ang iniimbestigahan nila yung mga malalayo sa katotohanan, katulad na lang halimbawa ngayon? Yung mga bilyar may kinakaharap ngayon na problema, may kinakaharap na iskandalo. Na kung tutuusin, ito ay negosyo, personal nila ito, pampribadong pamumuhay, pero bakit ito ang pinag-iinitan? At yung iba pang mga senador, katulad ng mga nauna na kanilang binabanatan, Nancy Binay, diba? Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, at si Chis Escudero, mga kababayan. So ito mga kababayan, ay ayon nga sa ating narinig, ito ay paghahanda sa ginagawang impeachment laban kay BP Sara. Dahil kung matatandaan ninyo, mga kababayan, nung in-impeach si BP Sara Duterte, na-impeach siya sa lower house pero hindi siya na-impeach dyan sa Senado. So ngayon, malinaw naman po siguro kung i-analyze mo ang mga bagay-bagay at pagdudugtong pagtatahi-tahiin mo ang mga kwento, ang binabawasan po nila ay ang Senado. Diba? Tinatanggal si Bato, gustong tanggalin si Bongo, gustong tanggalin yung mga nakikita nila at nararamdaman nilang aliado sa mga Duterte. Yun po ang pinag-iinitan nila. Samantalang dito sa lower house, mga kababayan, yung mga pangalang nabanggit dyan, yung Big Six na tinatawag, na nagsitaasan yung mga SALN after 2 years. Wala na tayo narinig sa kanila. Tahimik po sila. Pero, yung mga senador na may posibilidad na kumampi kay BP Sara, yun ang pinag-iinitan nila. Bakit? Dahil para pag umakyat sa Senado, ang impeachment ni BP Sara Duterte, walang bilang. Ang mga kakampi ni BP Sara Duterte, siya po ay may impeach, hindi makakatakbo bilang presidente sa 2028. Napakasimple. Tatanungin ko po kayo, if ever BP Sara get impeached, sino po kaya makikinabang dito? Sila din, di ba? Diba? Sila. Kasi pag si BP Sara Duterte hindi makatakbo, tuloy ang ligaya. Kasi ngayon pa lang, si BP Sara Duterte nagsabi na siya ay tatakbo at pananagutin niya ang nagnakaw sa gobyerno. Diba? Pero ang hindi nila alam, kahit ma-impeach nila si BP Sara Duterte, may Basti Duterte, may Pulong Duterte, may mga Duterte pa rin na matitira. At yun pa rin ang iboboto ng taong bayan kung sakasakali na-impeach nila si BP Sara. Hindi ho ba? So now, mga kababayan, ang mangyayari, kung halimbawa man, let's say for example, they're trying to do it, they are trying their best to impeach BP Sara para baka inaakala nila pag na-impeach si BP Sara, wala nang tatakbo, hindi na maiimbestigahan ngayon yung mga kalukuhan at kalapastanganan na pinagagawa nila sa kaban ng ating bayan. No. Kahit i-impeach si BP Sara, the truth will come out. Okay? And the truth
will set us free, okay? As a country. Kasi, kung may tinatago tayo ng mga anomalya, may tinatago tayong baho, wala, hindi tayo alagwa, hindi uusad ang ating bansa. At ang baho na yan ay mananatiling baho at ang bansa natin ay mananatiling mabaho. Yan. Pero, mga kababayan, balikan po natin. Si Senator Lacson, mga kababayan, sabi niya, siya ay nag-aalinlangan sa kredibilidad nitong 18 na Marines at may iba pa. May iba pa po. Nasabi nga ng NBI, lalabas daw this week, pero hanggang ngayon wala pa namang lumalabas, di ba? Pero sa ating pagkakaalam at sabi na rin mismo ni Atty. Baligod, that's more than hundreds, okay? More than hundreds of Marines na magsasalita if ever na hindi kayanin nitong 18, may backup sila na magsasalita at sa tingin ko, parehas din ang sasabihin nila doon sa mga naunang 18 na Marines. Kung pagugurgurin man nila yung 18 na Marines, pero pang natitira na 80, di ba? Ganyan kalupit, di ba? May stock. May reserba, ika nga, di ba? So ito yung laban na mahihirapan silang ipanalo. Kasi napakarami niya na magsasalita, mga kababayan. At ito pa isa. Yung abogado na pumirma, di ba? Ay kinatigan itong 18 Marines. At kanina, sinabi ko sa inyo, malinaw po ang pagkakalatag ni Senator Marcoleta. So bakit nga naman takot ka, Senator Lacson? Ano bang kinatatakutan mo kung pag-uusapan at iimbestigahan ang 18 Marines sa Blue Ribbon Committee? Mga kababayan, nakita naman natin kung ano ginagawa ni Lacson sa Blue Ribbon Committee. Minsan nga, siya pa yung nagsasalita para sa mga testigo, hindi ba? Yung dalawang babae na naka-face mask. Siya ang nagsasalita para doon sa dalawang babae. Kasi, kapag yung mga babae ang nagsalita, magtatanong, i-interpellate yan. Tatanungin yan ni Marcoleta. At alam ni Lacson na hindi nila kakayanin si Marcoleta sa tanungan. Kaya kinokontrol niya ang mga ganap sa Blue Ribbon Committee. Pinaninindigan ni Lacson na walang credibility itong 18 Marines. Paano niya nasabi na walang credibility? Hindi pa naman niya kilala eh. Hindi niya kilala itong 18 Marines. Baliktad niya eh. Kasi si Madriaga na nakakulong, may credibility para sa kanila. Pero itong 18 Marines na nasa laya, hindi sila naniniwala. Pero wala na po sila magagawa dahil tumalbog na po ang bola. Konting dribble na lang, isushoot na at malalagot na kung sino ang tunay na may sala. Palapit na ng palapit po sa kanila ang ebidensya. At ito nga, yung abogado po ng 18 Marines na pumirma doon sa kanilang affidavit, sa kanilang salaysay, ay kinumpirma na lehitimo ang salaysay nila na pinirmahan mismo ng abogado na ito. Siya ang susunod na magsalita, pakinggan po natin. No, I just came here to clarify some matters that they want me to clarify. And just to set the record straight, I am a duly commissioned notary public for the city of Las Piñas over a decade, no? And as I've said, as I've explained, the pinagsamang sinumpang salaysay is no ordinary affidavit, ano? Okay? Actually, marami kasi siyang mga affiance, no? So I had to perform my notarial duties in accordance with the rules on notarial practice, and I told the NBI that everything was documented. All the competent evidence of identity were verified, and they confirmed to me that it is their voluntary statement. So I just did perform my notarial duties, no? And we should not shirk on our duties to explain or to authenticate our act whenever we are asked by public authorities. That's what I did today, and thank you. Sir, humarap ba yung 18 ex-Marines nung nag-notarize tayo ng affidavit nila? Yes po, they subscribed the pinagsamang sinumpang salaysay on my front, no? And I verified all their identities and I administered the oath as expected of me as a notary public. Sir, the director said it's very unusual to have one affidavit for all 18 affiants. Sir, kayo po ba As I've said, downstairs? it is not different from all the affidavits that we do notarial acts for, no? It is a mere affidavit. Only that there are so many affiants. The only problem with us is to how to squeeze it in the notarial register because there are 18 of them. Plus one, the witness, si Bishop. So yun lang naman ang kaibahan doon. Our duty is just ordinary, administer the oath. They affirm it, and we are bound to administer the oath because they confirm that it is their voluntary statement and allegations contained in the affidavit. So ganun lang, hindi po unusual yun. May mga
meron namang mga affidavit na joint eh. Marami. Ito lang kasi 18, no? Nasabi nga rin po ni Ombudsman Remulla na ano yun, magkakasama sila palagi, alam nila lahat ng nangyayari. Ganito po yan. Ang notary public po, wala pong alam yan kung ano po yung nilalaman ng statement na yan o yung salaysay na yan. Ang trabaho po namin, alamin namin kung yun ay pinirmahan ng kusa, walang pangako, walang gantimpala, walang pera, hindi sila pinuwersa. At kapag yan ay pinumpirma nila sa amin, i-administer namin yung off nila. Yun po ang trabaho namin. Pero hindi nyo po nakasasay yung affidavit prior. We browse over it. Yeah, I browse over it. But I have nothing to do with the contents of the sinumpang salaysay. Hindi. Okay. Alright. Mga kababayan, etong sinasabi po ng abogado na ito, may patama po ito sa mga tao, personalidad na katulad ni Lacson. Kailangan i-execute mo or gawin mo yung sinumpaan mong trabaho. Di ba? Kung ano yung trabaho mo, dapat yun ang ginagawa mo. Kung ano ang dapat mong gawin bilang isang abogado, gawin mo. Kung ano ang dapat mong gawin bilang isang senador, gawin mo. 'Di ba? Pero para bagang iba po kasi ang ginagawa nila. Ang ginagawa nila ay parang nililito nila ang tao at ibinabaling nila sa iba ang atensyon ng tao sa pamamagitan ng paggawa-gawa ng mga iba't ibang kwento, iba-ibang istorya. Tulad na lang halimbawa, yung sa ICC, kay PRRD. Oo. Pag mabubuking na sila, maglalabas sila ng mga istorya na patungkol kay PRRD. At kung hindi man si PRRD, kay Pastor Apollo C. Quiboloy na kaibigan ni PRRD. Ito po, na nangyayari ngayon, panlilin lang. At ang kanilang pinag-iinitan, yung wala namang kasalanan sa bayan. At ang ginagawa pa nila ngayon, mga kababayan, pinapaputok na naman nila yung idea o yung balita na yung mga ari-arian ni Pastor Apollo C. Quiboloy at ng KOJC ay naka-freeze na. Matagal na po naka-freeze yan. Nung panahon pa po ng siege, naka-freeze na po. Naka-freeze na po ang asset po nila. Pero ngayon, bakit nila nilalabas? Pinapuputok nila. Bakit? May pagnanasa po sila sa mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Na yan po, na mga ari-arian na yan, na kahit singkong duling, wala pong nanggaling sa kaban ng bayan. Yan po ay dugo, yan po ay pawis, at yan po ay luha ng bawat miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Nakita po natin, noong siege, kalmado silang lahat. Kahit sila ay binabalasubas, maganda pa rin ang kanilang pakikitungo dahil yung unang turo ng kanilang pastor, na si Pastor Apollo C. Quiboloy. Pero, lahat po ng bagay dito sa mundo, meron pong hangganan. Ang kabaitan, mayroong hangganan. Ang pagpapatawad po, mayroong hangganan. Ang kasamaan, lalo na, ay meron pong hangganan. 'Di ba? So kung kayo ay gagawa ng kasamaan, ang kasamaan ay hindi naman nagtatagumpay laban sa kabutihan. Yun po ang lagi nating tatandaan. Kung kayo man ay magtagumpay sa ginagawa nyo o binabalak yung kasamaan, hindi naman maglalaon, babalik din sa inyo yan. Hindi ho ba? Ganun po. Maawa kayo sa mga tao na ginagamit ninyo, maawa kayo sa mga tao na ginigipit ninyo dahil alam nyo sa sarili nyo na walang ginagawa itong mga ito. Para mapagtakpan ang mga katarantaduhan, kasalanan, at kalapastanganan sa bayan na inyong kagagawan, ibinabaling nyo ang atensyon ng mamamayan para maligaw at makalimutan kayo at yung mga ginawa ninyong katarantaduhan. Hindi po pwede yun. Trilyon ang nawawala sa kaban ng bayan. Sa tingin nyo makakalimutan namin yan? Sa tingin nyo makakalimutan ng mga Pilipino yan? Hindi. Ngayon pa nga lang nagkakagulo na eh. Diba? Tingnan nyo, pumunta sa US, si Bongbong Marcos Jr. Ano ang ginawa sa kanya? Sinalubong siya ng protesta. Kung lumabas siya doon, baka kung ano pa ginawa sa kanila ng mga kababayan nating OFW doon. Nakita nyo? Yung isang bata niya doon, pinagmumura ng mga kababayan nating Pilipino. Yung ambassador ba ng Amerika yon? Pinagmumura. Di ba? Si Lazaro ba yun? Lazaro? Oo. Pinagmumura habang sumasakay sa sasakyan. Di ba? Ganun na po kagalit ang taong bayan. Hindi nyo na maiisahan ang taong bayan at umuugong na sa aming isipan yung ginawa ninyo na pagdanakaw. Ngayon, mga kababayan, kung meron po kayong opinyon dito sa ating napag-usapan, i-comment nyo dyan. Ilabas nyo ang galit ninyo. Para susunod, pag-usapan natin ang galit nyo sa mga kawatan.